Umaga. Umaga na naman. Pero parang paulit-ulit lang ang nangyayari sa buhay ko. Sa oras na to, karamihan sa atin papunta na sa eskwelahan o sa trabaho. Papasok ng alas 8, uuwi ng alas 5. Mayroon din araw-araw kung mag-overtime para malaki ang sahurin nito. Yung iba kasalukuyang nag-aagahan. Meron din naman pandesal at kape ang pampainit ng tiyan. Minsan naiisip ko ang swerte ko pala no, kasi may trabaho ako at nakakapag-almusal ako dito. Pero sa kabilang banda, may mga taong kumakalam ang sikmura. Walang matuluyan. Pagdating sa trabaho, walang mapasukan. At kinukutya pa, kadalasan. Siguro dahil sa gutom, hilong-hilo na siya. Ako kasi malipasan lang ng gutom, nahihilo na. Paano pa kaya siya na buong araw walang laman ang sikmura? Habang nakatitig ako sa pandesal na to, naisip ko na ang swerte ko pala kahit paulit-ulit ang buhay ko. Pero bakit hindi ko baguhin ang buhay ko sa pamamagitan ng pandesal na to? Minsan kasi yung maliit na bagay na ginagawa mo, malaking epekto pala sa ibang tao. Isang latang corned beef ang ginamit ko dito. Kapag ganitong recipe, hinahaluan ko talaga ng gulay. Asin at paminta naman ang ginagawa kong pampalasa. Pero para magdikit-dikit ang mga ingredients ko, harina at itlog ang nilalagay ko. Kaya sana magustuhan niya itong niluluto ko. At kahit medyo konti lang to, alam ko maiibsan ang gutom niya kahit papano. Naisip ko kasi na gawin special ang pandesal ko. Kaya gumagawa ko ng masarap na pampalaman dito. Kailangan kong panipisin kasi doble yung patty na ilalagay ko. At siguro 2 oras kong ilalagay sa freezer ito para tumigas bago iperito. Mas gusto kong gumagawa ng cheese sauce kasi mas malasa siya. Kaya ang nilalagay ko agad ay 1 kutsarang margarine at harina. Tinatansya ko din yung tubig kung gaano kalapot ang gusto ko. Para kapag binuhos ko, hindi aagos ng todo. Quick melt cheese talaga ang nilalagay ko para mabilis matunaw ito. Yung evap naman kasi nakakadagdag ng linamnam. Tsaka ang gusto ko bawat kagat niya, lasang-lasa niya talaga. Kaya pati cheese powder nilagay ko na. Yung pandesal kasi pagkain na pangmasa. Pero ang ginawa ko, in-upgrade ko para sa kanya. Yung burger kasi pangkaraniwan na. Pero hetong pande burger ko, I'm sure buong buhay niyang maaalala. Kaya nilagay ko sa freezer yung pampalaman ko para madaling hiwain na kasing laki ng pandesal ko. Yung iba kasi, giniling na baka ang ginagamit nila. Pero ako, yung corned beef lang ni Argentina. Gusto ko kasing patunayan sa kanya na kahit pangmasa lang ang mga ingredients ko, kaya kong pasarapin at gawing nakakatakam ito. Sabi nga nila, unique daw ang mga recipe ko. Siguro dahil pinagdarasal ko muna sa Panginoon bago ko gawin ito. Sapagkat hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi niya ako gagabayan sa buhay ko. Sa tingin ko, hindi mahahalata na corned beef itong aking pinirito. Yung sobrang pandesal ko, gagawin ko lang burger ito. Gustong gusto ko talagang naglalagay ng pipino. Tapos sa ibabaw, yung cheese sauce nito. Tsaka mas marami ang nilalagay ko dito. Para kapag piniga ko, kitang-kitang umaagos ito. Mahilig ako sa gulay kaya lettuce ang aking nilagay. Pero sino bang mag-aakala na pandesal lang ito? Pagkalagay ko ng tinapay, parang burger na ang itsura nito. Yung buhay natin, paikot-ikot lang talaga. Minsan nasa baba at minsan naman nasa taas ka. Kaya sa pamamagitan ng pandesal na to, gusto kong baguhin ang buhay ko. Sabi nila, huwag daw bigyan ang mga nanlilimos kasi masasanay sila. Hindi na magtatrabaho at aasa na lang sa iba. Hindi ko naman alam ang buhay ng bawat tao. At hindi ko din alam na baka nagsisipag talaga sila at wala lang makuha ang trabaho. O baka sa sitwasyon din ng kalusugan nila, kaya sa paghahanap buhay, nahihirapan sila. Siguro masyado lang ako maawain sa ibang tao. Pagdating sa mga sitwasyon na ganito, lumalambot talaga ang puso ko. May mga tao kasing biktima lang ng mapanghusgang mundo. Mas mabuti pa ang mga bata, hindi ka huhusgahan sa estado ng buhay mo.
Kadalasan yung mga mahihirap at nasa laylayan, sila pa ang madaling lapitan. Samantalang yung ibang nakakaangat sa buhay, patuloy kang pinandidirian. Minsan talaga, napaka-unfair ng mundo. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa kinabukasan mo. At sa mundong ito, pera ang nagiging basihan para makuha mo ang kanilang respeto. Pero sa mata ng Panginoon, pantay-pantay tayo. Lagi siya nakabantay at sa buhay natin, may magandang plano. Minsan talaga yung maliit na tulong mo, malaki pala ang nagiging epekto sa buhay ng isang tao. Tulad ng isang inosenteng bata na to na humihingi lang ng pagkain kanina. Hindi siya tumingin sa panlabas na anyo at sa pamilya niya, siya'y pinakilala. Masyadong maraming mapanghusga dito sa mundo. Kung wala kang pera, etsapuera ka. Kapag mayaman ka, yung paggalang at respeto sa'yo, sobra-sobra. Pero hindi pa din nawawala ang mga may mabubuting puso dito sa ating mundo. Dadamitan kanila at ituturing na parang pamilya. Minsan talaga hindi natin maintindihan ang plano ng Panginoon. Ipaparanas niya talaga yung time na mahina ka, walang-wala ka, at iba't ibang mga problema. Kasi gusto niyang iparamdam sa'yo na kailangan mo siya. At sa huli, marirealize mo na lang na napakaganda pala ng plano niya sa'yo. Yung tipong gumamit siya ng ibang tao para matulungan ka sa buhay mo. Panginoon, maraming salamat. Binago mo ang buhay ko. Hindi lang ang buhay ko, kundi pati ang buhay ng ibang tao. Gaya tayo na, baby. Gaya, abot mo kamay mo. Tingin kay baby. Kuha ang kamay. Tayo. Sige, lagpasan niyo ako gitna sa camera. Sige, sige. Palipit, palipit. Sige, tayo, dahan-dahan. Tingin sa malayo. Lakad, alis, dahan-dahan. Lakad, hindi gapang. Sige, sige. Diretso. Baby, iwan mo na siya dyan. Pasok ka. Baby, pasok ka. Iwan mo na siya dyan. Tapos sabihin mo, wait lang kamo. Wait lang. Okay. Daddy, binigyan akong pagkain. Ganun lang, ha. Sasabihin mo kay Daddy, Daddy, binigyan akong pagkain kanina, ya. Tix, dasog ka rito, Tix. Dito ka, Tix.